Salapi ng iyong Ama, awit ng aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo po ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Narinig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon. Sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibik
at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibak, matibay kong moog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko. Sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya'y tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Magsitayo na po ang lahat. Salita mo, Kristong mahal, Espiritu bumubuhay, nagtuturot, umakay, sa nagnanais makamtan, ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama
at ako'y nasa kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin po natin ang mga katabi natin ng good afternoon. Isang mainit na good afternoon sa ating lahat, mga kapatid. Pero kung gaano kainit ang panahon, nandito tayo, Biyernes bago ang mahal na araw, mas mainit nating ipinapakita ang ating maigting na debosyon at pagmamahal sa Poong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng papurit, pasasalamat sa hapon na ito. Isang malakas at mas mainit na palakpak ng papuri para sa Kanya, mga kapatid. Pero talagang alam mo ninyo, makikita, mababanaagan sa mukha ninyo kung gaano kayo nagdurusa sa tindi ng init ngayon. Pumapalakpak kayo pero ang mukha ninyo pang Biyernes Santo na talaga. Grabe kasi ang init, Father. Tagan-tagaktak ay kanina pagbaba ko ng Karyedo, maglakad lang, ang dami pa namang tao ngayon sa Karyedo. Ang init talaga. Mararamdaman mo na yung mahal na araw. At mga kapatid, alam mo ninyo, Biyernes, bago ang mahal na araw, meron tayong isa pang ginugunita. Bukod sa ating debosyon sa mahal na Pong Jesus Nazareno, Biyernes, bago ang mahal na araw, inaalala natin, pinahahalagahan natin ang pagdurusang dinanas ni Maria. Kaya ang tawag sa Biyernes na ito, bago ang mahal na araw, ay Biyernes de Dolores. The sorrows of Mary. Siguro kung meron mang isang taong sobrang kinakabahan na sa mga sandaling ito, kung meron mang isang taong sobrang nang nagdadalamhati, nagdurusa, yan ay walang iba kundi ang kanyang ina. Just imagine, alam ni Maria, nalalapit na ang oras na makikita ko in my own eyes, sa harap ko mismo, masasaksihan ko ang unti-unti nilang pagpatay sa anak ko. Wow! Just imagine kung gaano kasakit yon. Eh, nung bata ho yung mga anak ko ninyo, di ba? Ito pinakamasakit. Kapag may mahirap, kapag may masakit doon sa bata, iyak ng iyak, no? Hindi mo alam kung paano mo patatahanin. Tinatanong mo, ano bang masakit sa'yo? Iiyak pa lalo ng malakas. Ang ending, nakita mo yung sarili mo, ikaw nang umiiyak. Kasi hindi mo nga maintindihan kung anong masakit sa kanya. At mga kapatid, pagtanda ho natin, siguro mamimiss nyo yung nanay nyo kung wala na. At kung buhay pang nanay ninyo, alam ninyo kung anong ibig sabihin nito. Na kahit gaano mo pa itago ang pinoproblema mo ngayon, kahit gaano mo pa itago ang lungkot mo ngayon, I tell you, nararamdaman niya yan. Alam niya yan. Naranasan mo ba yung nililihim mo, tinatago mo dahil ayaw mo siyang masaktan, dahil ayaw mo siyang mabigla, dahil matanda na siya, isang beses bigla kanyang tatanungin, anak, may problema ka ba? Okay ka lang ba? Eh galing tayo sa Kanya. Dugo ng Kanyang dugo, laman ng Kanyang laman. Ganon ang dalamhati ni Maria. Kaya itong Biyernes na ito ay inaalay natin sa Kanya. Sinasamahan din natin si Maria sa kanyang pagdadalamhati ngayon. Kagaya ng ating pag-alala,
ipagdasal natin ngayon ang mga kagaya ni Maria, ang mga nanay, mga magulang na nagdadalamhati ngayon dahil sa mga anak nilang may sakit, dahil sa mga anak nilang nakakulong, dahil sa mga anak nilang may matinding problema, dahil sa mga anak nilang pinababayaan na sila. Let us pray for them and let us join them in this hour of their great suffering, loneliness, and pain. Alam ho ninyo kung ano yung isa sa mga pinakamahirap na naranasan ni Maria, yung naranasan ni Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon, o yung dinanas ni Jeremias. Alam ho ninyo si Kristo ilang beses pinagtangkaan ng kanyang buhay. Gusto siyang batuhin, di ba? Sabi sa Ebanghelyo. Sa bandang huli, inulit na naman nila. Gusto ulit siyang batuhin. At hindi lang ito yon, maraming pagkakataon na gusto siyang batuhin, hulihin, patayin na. Pero bakit hindi nangyari yun? Sabi ng kasulatan, hindi pa niya oras. Masakit yun. Yung maparatangan ka. Ano ang sabi ni Jeremias sa unang pagbasa? Yung maparatangan ka, mapagbintangan ka ng ibang tao, minsan kaya mo eh. Sasabihin mo, anyway, hindi naman nila ako kilala. Ba't ko papansinin sila? Hindi naman nila talaga ako nakikilala. Bakit ko papatulan? Pero ito ang pinakamasakit, yung sinabi ni Jeremias, pati matalik kong kaibigan, pinagtatangkaan ng aking buhay. Masakit yun. Yung mga taong kasabay mo palang kumakain, yung mga taong masabay mo palang tumatawa, yung mga taong kasabay mo palang naglalakad, yung mga taong katabi mo pala, huwag nyo nang tignan na masama yung katabi ninyo ngayon, sila pala ang magtatangka ng buhay mo. Sila pala ang nag-iisip kung paano ka masasaktan, kung paano ka mahihirapan, kung paano ka aagawan, kung paano ka tatalunin. At naranasan din ni Kristo yon. Nung umuwi siya sa kanyang bayan, anong sabi niya? Walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Kaya mga kapatid, sa ngayong mahal na araw, ito ang isama nating ialay sa Diyos. Kung paano naniwala si Jeremias, Panginoon, nasa panig kita. Hindi ko sila papatulan. Yun ang lagi ko sinasabi sa inyo. Kahit anong mangyari, huwag mo hayaang sirain ni numan ang iyong kabutihan. Kung gusto nyong gumanti sa kanila, lagi ko kayong tinuturuan. Kung gusto nyong gumanti, piliin nyo pa rin maging mabuti. That is the best way to face them. Huwag mong hahayaan na maging katulad kanila. And worst, maging malala ka pa kesa sa kanila. Hayaan mong ang Diyos, sabi ni Jeremias, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Buong buhay, mapapahiya sila. Buong buhay, maghihirap sila. Buong buhay, malulungkot sila. Kaya, bakit mo sasayangin ang lakas, ang oras na binibigay pa ng Diyos para sa buhay mo? Kaya nga si Kristo, habang siya ay nagtuturo, nagpapagaling, nagpapakain, marami pa rin naman kasabay nito yung mga taong naninira sa Kanya. Kasabay nito yung mga taong nagtatangka ng buhay niya. Pero anong ginawa ni Kristo? O dumaan lang siya sa gitna nila. Tumakas siya sa gitna nila. Hindi dahil talo siya. Hindi dahil totoo ang bintang sa Kanya. Ano ang sabi ng kasulatan? Sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, buhay ka pa. Ang oras na binibigay ng Diyos sa iyo ay huwag mong gamitin sa masama. Ang oras na natitira sa iyo ay huwag mong sayangin sa mga maling bagay,
sa mga maling tao. Alam mo ninyo, noong Sabado, sa aming parokya, sa Assumption, nagkaroon kami ng Parish Lenten Pilgrimage. 5 buses kami. Nagpunta kami sa 7 simbahan, magagandang simbahan ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ang gaganda ng simbahan. 5 buses kami. So, mahirap po kontrolin. Lalo na ho kung medyo mas maraming senior na kasama, na laging ang unang istasyon ay ang banyo. So, ang dami, ang hirap. Napuno ho yung buses, kaya ako'y napilitan, hindi man napilitan, pinili ko na lang na sumakay doon sa L3, na wala pang aircon. Alam naman yung mga nagbayad, ang pasakayin ko doon sa L300 na walang aircon. So ako na lang. Ngayon doon sa unang simbang pinuntahan namin, napakaganda, Our Lady of the Rosary Parish sa Angeles, Pampanga. Medyo na-late kami ng dating, kaya nagmamadali. Alam niyo po yung pinagparkingan ng aming sasakyan, sa katabi ng isang ginagawang tore, mataas, bell tower yata yun. Nung sasakay na kami, biglang bumagsak ang napakalaking tubo sa tabi ko. Galing sa taas. Nagsigawan yung mga trabahador. Ako'y nagmamadali ng sumakay. Kaya pagtingin ko, sabi ko lang, ay, bumagsak. Pero nung hapon, habang nakasakay ako at naalala ko, montik na ako dun Hindi ko pa siguro oras. Sa pagkapatuloy ng misa natin, lahat tayo, maraming karanasan, hindi ng montik na, kundi karanasan ng pagliligtas ng Diyos. At araw-araw, ginagawa niya yan. Kaya araw-araw, wag na wag mong sasayangin ang binibigay pa niyang pagkakataon. Hindi mo pa oras. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Jesucristo. Ang ating pong itutugon, Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang sakramento ng kumpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Loobin mo pong kami ay maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatotoo sa aming pananampalataya sa iyo habang buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon.
Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo pong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap, upang sa paglahok naming lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magbagsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang buting esposo, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, Saint Charbel, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit,
buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Salangit ka, sambahin ang ngalan mo. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement, mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Lulud po ang lahat para sa panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita. Magsisi at itakwil ang kasalanan at masama. At maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong mahal na araw, huwag lang natin alalahanin ang ating mga kasalanan. Huwag lang nating gunitain ang dami ng naging mali natin sa buhay. Kasama ni Maria, ipagdiwang din natin ang ginawang pagliligtas ng Diyos para sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtam nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.